Okay, tayo po'y manalangin sandali. Dakila naming Diyos, kayo po ang sasama sa amin. Bubuksan niyo po ang aming puso upang lalo namin mapagyaman ang aming mga cell group. At Panginoong Diyos, sa aming pong pag-uusapan na how to grow my cell, hayaan niyo Ama na maunawaan namin at ma-visualize yung gusto ninyong mangyari sa aming mga churches. Panandaliban na makita po namin ito, parang mananatili lamang siyang theory. Pero sa aming pag-uusap, hayaan nyo nga po, Panginoon, na habang pinag-uusapan, nakikita namin ito, nakikita na rin namin na ganito na yung mangyayari sa aming mga simbahan. At mismo sa aming mga kani-kaniyang cell group. Dakilang Diyos, ipinaubaya po namin sa iyong oras na ito at alam po namin magiging mayaman ang aming pag-uusap sapagkat kayo ang aming kasama. Marami pong salamat, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay? Sige po. Now, meron na po ba kayong manual? Okay? Kung wala pa po, actually po ito, libre naman ho ito, no? Kaya lang nakaipit lang doon sa loob ng manual. So, ito po yung 10 points na pag-uusapan po natin na how can I grow my cell? Now, bakit ito po ang naging topic na natin ngayon? Kasi po, sa loob ng SOL1, meron po tayong prayer of 3. Okay? At ngayon po, isasubmit po natin yung prayer of 3 natin. Yung iba pong nakapag-submit kay Pastor June. So, ang sabi niya, isulat na lang po natin uli dito. Okay? So, ito po yung papel na ipapasa ko ho. Okay? Ngayon, ganito po yon. Yung mga nag-submit po ng cell group, merong 7, may 8, may 12, merong 18 na laman yung kanilang cell. So ngayon, ang ating pag-uusapan, how can I grow my cell? Kasi napansin ko, parang nananatili doon. Okay, but anyway, sabi nga, hindi bilang, pag tayo nagse-cell group, ano ang unang goal natin? Yung 12. Okay? Now, hindi lang ito basta 12. Kasi part po ng paglago din ng cell group po natin, okay, requirements po doon na yung 12 po na yon ay dumadaan sa PEPSOL. So hindi lang po sila bumabait ng bumabait. So halimbawa po, nagkaroon na tayo ng cell group, nakaka-10 meetings na po tayo. Ibig sabihin, 10 linggo ko na hong na-check yung inyong mga cell group. Okay? So ngayon, kaya nga po tayo, this coming April, 16, 17, and 18, meron po tayong encounter. Okay, gaganapin po natin sa Tagaytay. At itong encounter po na ito, magiging part po ito ng mga ating pag-aaral. So tingnan niyo po, meron tayong sinesel group. Now, bago dumating ang encounter, mamaya po after this, pag-uusapan po natin yung mga step by step na dapat pagdaanan nung cell group natin bago mag-encounter. Okay? Now, actual din po nating mapag-uusapan yung prayer of 3. Okay? So, actual po natin yung mapag-uusapan. So, ipapaliwanag ko po yung ibang details po mamaya. Pero tingnan po muna natin ito. How can I grow my cell? Okay? So, nakalagay po dyan, number 1, make evangelism a priority. Okay, now, ito yung mga katotohanan na nakapaloob dyan. Ang growth daw po sa loob ng cell, it won't happen automatically. Okay? Evangelism is not simply the inevitable byproduct of opening your home to a cell group. Kasi po, yung iba parang ganito, no? Uy, nakapag-open ako ng cell group. At alam ko, naku, lalago na ang church namin. Okay? So ano ang dapat daw natin gawin? Number 1, ilagay natin sa isip natin, make evangelism a priority. Okay? Just because you have a cell does not mean lives will be reached for Christ. Reaching new and church lives takes deliberate action. It requires a plan. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang pala tayo nagse-cell group kung gusto nating mag-grow, dapat meron tayong napapansin, dapat yung mesa po natin napupuno din ng papel.
Anong ibig sabihin ng mesa na pupuno ng papel? May mga pagpaplanong ginagawa. Okay? Para mapalago ang aking cell group. Okay. Now, if you don't have a specific plan as a group to reach out, invite visitors, serve your community, and multiply, it won't happen, no? Kumbaga parang have a time set aside during each cell meeting to discuss outreach. Halimbawa, tatanungin mo, Mark, ikaw ba next week, ilan ang parang nakikita mong dadalhin mo? Okay? So, ibig sabihin, pagkatapos po ng cell group natin, dahil naka-priority po sa atin yung evangelism, bago po mag-uwian doon sa work, no, doon sa work, naalala niyo po yon, medyo nagtatanong tayo, bro, pambiran, talaga nakapagsama ka ng dalawa ngayon, praise God, di kinakausap nyo ngayon. So, ang gagawin mo ngayon, dahil values mo, pina-priority mo ang evangelism, dahil gusto mo mag-grow yung cell eh. So, ang gagawin mo ngayon, etong nagdala ng bisita na ito, Mark, aliga. Bro, alam nyo, si Mark, nakapagdala siya ng 2 kaluluwa ngayon. Pwede ba pag-pray natin siya na pagpalain siya ng Panginoon? Now, anong ibig sabihin? Kasi naging values ko, yung ipina-prioritize ko yung evangelism, ang nangyayari ngayon, naha-highlight sa mga kasama, dapat pala ako din. Okay? Now, una po yan. Now, your cell members will do what they believe is close to your heart. When they see you demonstrate behavior, they will emulate it. Okay? So halimbawa po, example sa church po natin, make plan, no? Dahil pinaprioritize po natin ang evangelism, kailangan po nakikita natin yung harvest event. Marunong po tayo mag-create ng harvest event. Alam niyo po, sa church po namin, one time po nung nagkaroon kami ng harvest event sa mga kabataan, gumawa po kami nung tinatawag naming parang showtime. Showtime. Lahat po nung mga kabataan na dancer, ang ina-expect lamang po namin ay mga 60, 70. Ang dumating po, 200. 200. Ngayon po, siyempre, ang dami ng mga idea ngayon. Diba? Actually, iniisip nga namin yung Pinoy Got Talent, na parang Christian Got Talent, tapos naman, pwede naman mga computer literacy program. Okay? Student center. Yung amin pong opisina, mga kapatid, hindi lang po basta opisina yon. Yon ay student center. Kaya po, pag may mga pumupunta po doon ng mga kabataan, hindi po nila namamalaya, natataniman na sila ng values. Bakit? Kasi make evangelism a priority. Now, last Saturday, may bisita kami. Isang youth pastor diyan sa isang malaking simbahan sa Mandaluyong. And then, nung galing siya doon sa church, tapos nung nagpunta na kami sa office, sabi niya, wow, ang gandang church dito. Sabi niya, bakit hindi kayo dito mag-church? Sabi ko, ako hindi pwede ka ako kasi nakadesign lang ito para sa mga kabataan. Student center namin ito. Alam niyo po ba, one time, yung mga kabataan namin, meron silang pinagpe-pray. Yung si John, yung kanyang cell group, kasi puro mga engineering student yun eh. Meron silang isang dating katropa na INC. At ang sabi sa kanila nung INC, kasi dalawa na yung naisasama niya from their group eh. Sabi, nako, hindi niyo ako maaakay dyan. Ang ginawa nila ngayon, tara kapi-kapi tayo. Saan? Doon sa lugar na yon. Hindi nila sinabing church. No, hindi sinabing church. Basta may tambayan lang kami doon. Alam niyo, nung nandun, inabutan ko nandun, tawanan ng tawanan, pati siya, tawa din ng tawa ng todo. Nung aalis na sila, nag-pray na. Tapos nung pinakilala ko, siya nga pala si pastor namin. Ay, gandang gabi po. Tapos alam niyo ba, nitong huli sabi sa akin, sabi niya, parang as is siya doon sa lugar na yon. Okay? So bakit? Kasi, yung ministry, nakaprioritize yung evangelism. So meron kaming place na ganon. Plus, nitong nakaraan po, merong nagpunta doon na, kasi di ba, meron kaming isang kabataan na Muslim. Okay? At ito pong kabataan na ito, lagi siyang ang tawag dito, yung basta yung nakapatong na sombrero. At minsan pa nga, nakasuot siya ng puting-puti. Nung una siya lang ang mag-isang pumupunta doon. Ngayon, 2 na silang pumupunta, nakaganon. Di siyempre, sabi na, anak, saan kayo pupunta? Ay, dyan po sa mosque. Kasi yung mosque, tanaw na tanaw doon sa kabila namin eh. Tanaw na tanaw lang. Sabi, sige, doon pala kayo pupunta.
Ngayon, nung uuwi na po sila, nung una, gitara lang, tugtog-tugtugan, kinausap ko, bro, marunong kang tumugtog? Dati marunong ako tumugtog eh. Nung una, parang naiilang ako kasi may mga suot nila eh, no? Pero nung huli, nagulat ako, sabi niya, anong isa, tay, uwi na po kami. Tapos sabi nung kasama niya Muslim, ay, tay, uwi na po kami, tay. Sabi ko, nakikitatay na rin. Bakit to? Kasi, yung lugar, okay? So, ngayon po, so ito yung sinasabi po natin, ano? Na hindi po basta lalago automatic ang ating cell group dahil nakapag-open na tayo ng ating bahay. Okay, so ano yung mga dapat nating gawin? Magkaroon tayo ng plano. Okay? Pangalawa, i-desire mismo natin tayo mismo. Okay? Make evangelism a priority. So ngayon po, ako bilang cell leader, kinakausap ko po yung aking mga cell group. So kailangan i-prioritize natin ito, meron tayong gagawin. Kaya ngayon kami naka-engage sa prayer of 3. Okay, naka-engage po kami ngayon sa prayer of 3. Okay, number 2. Focus on new people. Focus on new people. People who have been in church for years without sharing their faith will be slower to start doing the real Jesus work. New believers will be quicker. Okay, yung mga new believers daw will be quicker to develop good evangelism lifestyle if encouraged early on. An enthusiastic new believer is the greatest asset a cell group has. Naalala niyo yung sinabi sa atin ni Pastor Manny Santiago? Di ba? Bakit daw walang mga new believer sa church? Kasi walang new believer. Nung una, nawindang isip natin dun, no? Nung tinanong sa atin yon, bakit walang mga baguhan sa church natin? Ang sagot, kasi walang mga baguhan. Nung pinaliwanag sa atin, totoo nga, na yung mga baguhan pala, sila ang mabilis mag-akay ng kaluluwa. Kaya lang, nagtsatsaga tayong tayo-tayo lang. Di ba? So, now, ibig sabihin, pag meron na pala ang mga bagong mananampalataya, wow, yung apoy nila, yung passion nila, wow, suportahan na agad natin yon. Alam niyo po, doon sa church, no? Cultivate an atmosphere in your cell of excitement. Cultivate an atmosphere in your cell of excitement. Work with those in your cell who are excited about reaching others. Get them engaged while they're hot. Okay? So, new believer is the one who really invite new people. Naniniwala po kayo doon? Diba? New believer. So, how can I grow my cell? Number 1, make evangelism a priority. So, tayo na dapat na cell leader, wow, nagwi-win talaga tayo, nag-e-evangel. Sabi nga ni Ate Olive kanina, no? Hindi lang basta nakakapag-share tayo. Kailangan napapatanggap natin. Marunong tayong magpatanggap. Okay? Ngayon, meron po kami niyan. Una po, si Catherine. Si Catherine po ay isang fourth year high school student. Dahil sa sobrang init po niya, nadala niya po ang kanyang kapatid na si Crizel. At dahil po itong dalawang to, naging mainit po sila, nadala po nila ang buo nilang pamilya sa church. At nito lamang pong January, ay nadala na po nila ang kanilang tatay. Okay? Yun po yung nagsabi sa akin na nung hindi umaten, nagpapasabi doon sa, hey, pakisabi kay Pastor, next week na lang atin, kasi member po siya ng Knight of Columbus. Kasi daw meron sila, no? Pero sa susunod na lang daw. So, kumbaga po, parang nakatutuwa. Now, ito pong si Crisel ngayon, dahil sobrang init nila, sumunod po yung si John. Si John po ngayon, yung isa sa youth 12 ko po, na talagang napakainit po niya sa Panginoon. Na isama ko na po siya one time diyan sa mga, pag may pinupuntahan ako at testimony, siya po ang sinasama ko. At ito naman pong si John, na-invite niya po si si AL, na kanyang kaibigan din. At pagkatapos ngayon, dahil mainit na mainit, this last encounter po namin, si Justin. Yung kabats nila ate Darling. Okay? So, si Justin po. Now, itong si Justin, ito po yung kinikwento ko sa inyo na yung nagde-devotion po siya, isinasara niya pinto. Kaya na nung minsan, naiwanan niyang bukas yung pinto, nasilip siya ngayon ng kanyang tatay.
At minsan daw, nung naglilinis ng tatay niya doon, bumagsak daw yung Bible. Ano yan? Sabi, Bible po. Sabi niya, aba, pa-Bible ka na ngayon, ha? Susunod yan, naglo-long sleeve ka na. Tapos susunod yan, hinahati mo na buhok mong ganon. Tapos nitong last Sunday lang, bago ako pumunta kagabi, kinuwento sa akin. Tay, alam mo ba, kasi hindi daw siya nakapag-devotion sa umaga kasi nga maaga siyang pumapasok sa school. So sa gabi daw siya nagde-devotion. Di habang nagkikwentuhan daw sila, ang ginawa niya, nagpaalam siya, tay, punta lang ako sa kwarto. Di punta siya sa kwarto niya, nag-devotion. Pagbalik niya daw sa kwarto ng tatay niya, ang sabi daw ng bunso niyang kapatid, oh, ayos na devotion. Gumaganon daw, siya pa lang naman ng Christian. Kumbaga, halatang halata na. No? Kumbaga parang kitang-kita now. Dahil dito sa fire ni Justin, inimbitahan niya po yung kanyang classmate sa BSU na si Luis na taga Bukawi. At ito naman pong si Luis na taga Bukawi, nung una, napaka-pilosopo po nito. Pero dahil naisama ho doon sa church, ay doon sa office, no? Nagkaroon kami ng cell group doon sa office, kwento-kwentuhan, inalayan ko po sila ng kaping bigas. So, may ginawa ako. Now, nung na-enjoy po, kasi ang tanong nila, paano ba ginagawa nyo doon sa opisina nyo? Basta sumama ka. Baka mamaya puro kayo Bible. Hindi, basta sumama ka. Sumama nga, nagustuhan. Actually, siya po ang isa sa delegate ng encounter po namin. Hindi pa po natatapos ang prayer retreat, tumanggap na agad kay Lord. Kaya wala na kaming harvest event. Kasi nga, halos 80% nagtanggapan na. Now, ngayon ganito, ito pong si Luis ngayon, dahil yung init ay alam niyo, present pa yung init, meron silang classmate na gusto niya nang maisama. Ang pangalan ay si Pudong. Classmate din nila sa BSU. So nakita po natin mga kapatid, at ngayon po, kasama na rin sa grupo nila si Bagting. Kaya po pag sila, nagse-cell group po sila ngayon, kabago-bago pa lang ho, ang cell group nila ngayon ay nasa 8 na agad. Puro mga estudyante po yan. Yung fire, ang bilis Napakabilis. So isa po pala sa sikreto, pag meron tayong baguhan, tulad nung sinasabi dito ni Pastor Jun Kangina, na wag nating ia-atsyapera. So, bakit? Kasi, ayat natin sa gusto, masasabi pala natin, potential sila para mag-grow ang ating cell group. Okay? Potential sila. So, focus on new people. Number 3, personal nets. Personal nets. Okay. This is perhaps the most important opportunity you must seize. A personal net is simply an informal get-together. Okay? Informal get-together where you develop relationships with people you are trying to reach. Now, ano ang ibig sabihin ng personal nets? So, lumalabas pala na ang personal net ay isang personal na kilos, aksyon. Hindi ito isang malakihang programa, kundi personal mong pakulo o personal mong diskarte. Okay? For example, you may want to get together with 1 or 2 other Christians in your cell and then invite 1 or 2 unsaved acquaintances over for dinner. Okay? Out for a movie or just share a coffee and conversation. Alam niyo, nung minsan gumawa po, yun nga yung nakwento ko, naggawa ako ng kaping bigas, yung binus na patawag doon? Binus ako ngayon. Sabi ko, okay, yung mga gusto nyong imbitahan nyo na. Magpe-prepare ako ng pinakamasarap na kaping bigas sa buong mundo. Kumbaga, parang kakaibang kape. No? Ayun, alam niyo, nung nagpuntahan sila doon, talagang tuwan-tuwa po sila, ano to? Hanggang sa yung mga classmate nila, nagkakatawanan sila. Nagulat ako, biglang nagtawanan. Sabi, bakit? Pare, naaalala mo ba yung investigatory project natin nung high school? Di ba sa high school mayroong mga ganon? Yung gagawa, mga parang science no? Bubuo sila ng kakaiba. Ginawa daw nila kape. Naku, tawanan sila ng tawanan. Nagsimula, kaya lahat ng mga kwento nila, mayroon daw ang investigatory project, 2 ballpen, pinagbaligtad, nilagyan ng tape, investigatory project na daw yun. Kaya, tawanan sila ng tawanan, nagsimula lamang po sa kaping bigas. Now, personal nets. Okay? By building informal relationships between the unsaved
and your cell members, it becomes very easy to say, by the way, we get together at my house every Friday night for a meeting where we talk about spiritual stuff and have a coffee. Wanna come Friday? Kumbaga parang mas madali. Okay? Hindi, boy, meron kaming prayer meeting. Oy, meron kaming cast outing deliverance, di ba? Parang ang hirap sabihin nung ganun eh. Pero kung halimbawa kainan, alam niyo po mga kapatid, doon sa office, meron po kaming budget allowance na para sa mga worker at kasama na rin ho ako doon. Alam niyo ho ba, marami pong nagtataka kasi yung allotted budget for 4 person, minsan ho ang kumakain sa opisina, 12, 10. Then, alam niyo po ako nagugulat din. Sabi ko, Panginoon, bakit hindi naman kami humihingi ng extra? Sabi ko, pero pagdating doon, lahat busog. Kasi nga, isa ho sa naging passion ko talaga, ipagluto ang mga bisita. Kaya lang, sabi nga ni Ate Olive, minsan pala, ito ang problema. No? Pinagluto mo ng napakasarap. Hindi mo nang pinakain yung niluto mo. Anong tinutukoy niya? Yung evangelism. Hindi natin sila napapatanggap, na-sharean lang natin ng maganda tungkol kay God. Di ba? So, ibig sabihin ng personal nets, ibig sabihin, yung mga personal effort po natin. Pero yung number 1, don't forget, ano yung nakalagay number 1? Evangelism. Okay. Make evangelism a priority. Dapat mismo tayo hindi nabubulol sa pagpapatanggap kay God. Hello? Di ba? Yung paiba-iba, no? Paiba-iba yung pagtanggap, no? Walang parang pattern no kung ano man, nauuwi pinagpe-pray yung lindol, no? Kailangan yung talagang tayo mismo. Yung pag nadinig yung paraan ng pagpe-pray natin, yung new believer, pag nadinig niya, kaya niya agad gayahin. Bakit po mga kapatid? Because on the vision, wow, design tayo for other people. Anong ibig sabihin ng other people? Mga baguhan. So, kahit nga po yung devotion natin, napansin niyo mga kapatid, basic na basic. Bakit? Kasi ang purpose ay para madaling ipasa, madaling gayahin. Okay? Part ng discipleship po yun. Okay? So, personal nets. Okay? Then, sabi dito, this event should be kept small, casual, and informal. It should feel like hanging out. Wow, parang hanging out. So, ganun po yung nararanasan nila doon. But, you have a supernatural purpose in your heart for building a relationship. One time, meron po nga si John, meron daw siyang matinding gustong abutin. Pero itong matinding tao na ito, yung kanyang cell group, ay gustong i-sell, no? Ang pangalan ay Bagting. Bagting ang pangalan. Pero, palayaw lang yon, taga Calvario yun eh. So, si Christian. And then, gusto niyang ipag-pray. Sabi niya, Pastor, paano ko kaya? Sige, tulungan kita. Sabi ko. Sakto, meron sa akin nagbigay ng parang discount card. So sabi ko, punta tayo ng SM, invite mo siya, pumunta siya doon. Sa ano ba yun? Yung David's Tea House. So ngayon, nung pagpunta namin doon, sabi ni John, ito po ay isang engineering student. Lahat po sila puro engineering. Sabi niya sa akin, Pastor, napakaano yan? Mamahalin dyan. Naaalala ko po yung sinabi nung ako'y estudyante ng UFCTC, si Pastor Joseph Sabarte. Ang sabi niya, kapag daw ika kayo ay merong ititreat na mga miyembro ninyo o yung mga nais ninyo isel, dalhin nyo sila doon sa bagay na lugar para sa kanila. At bukod doon, dalhin nyo sila doon sa isang lugar na talagang alam na very special na lugar. Bakit? In the end, sasabihin nila, wow, importante ako kay Pastor. Hindi niya ako dinadala ko sa kung saan-saan lang. Di ba? Okay, Pastor tara, order na tayo. Sabi nga ni John ngayon. Pasok ko kami doon. And then dumating. Alam niyo ho, after nung pangyayari na yon, 3 lang po kami. After nung pangyayaring yon, Saturday, nagpunta po siya doon sa office. Kasi bago kami tumuloy ng office, doon kami galing. Personal nets, no? Then, pagtungtong ng office, isinama lang doon sa practice ng worship, praise and worship. At pagkatapos noon, Sunday, umaten agad kay Lord. Nung Sunday, umaten. Pag-attend, tumanggap sa Panginoon. Nung gabi,
nagkaroon ng tanungan. Bro, dahil nakakadalawang araw ka pa lang sa, parang sa, yun, tropa-tropa, ano yung feeling mo? Actually, kahapon pa lang, Sabado, pag uwi ko ng bahay, sana linggo na, sana 9:30 na. Gumaganon daw siya. Okay? Saan po nagsimula? Personal nets. Personal net. Okay? So, ngayon po, pwedeng, ito pong si John, kung naalala ko rin, para ho maipakita kong mabuti, no? Itong si John at yung kanyang classmate na si AL, bago din po sila nagsimulang uminit sa church, ang ginawa ko po, dinala ko po itong dalawang to sa bahay po namin. At nagluto po ako ng noodles, na may ordinaryong noodles lamang na merong itlog. So, kain po kami doon at pinakilala ko sa mga kapatid sa nanay ko. At yung palang time na yun, nung kinikwento ko sa kanya ang personal nets, ang sabi niya, Tay, kaya pala, nung unang-una nating magkita, dinala mo kami sa bahay niyo, pinakain mo kami ng noodles. Personal net. Okay? At yung mga dancer din, yung mga kauna-unahan namin mga dancer, naalala ko rin po, nung time na pagpunta nila sa office noon, pagka-practice nila ng kanta, nag-prepare, uso pa ho yung kaping, yung shema, no, yung shema, kape del shema patawag doon. Ang dami-dami ko noon. Sabi ko ngayon, pagkatapos nyo, akyat kayo doon sa taas, magkakape lang tayo. Aba, nagmamadali sila sa practice nila. No? Alam niyo po yun, talagang almost every day, box ho yung binubuksan ko. At yung iba, nagbubulsa pa. Ako kunyari, hindi ko nakikita pero tuwang-tuwa ako. Sige, magpulsa pa kayo. Personal net. So, yun po yung mga kapatid, Then, pwede din yung mga aros kaldo sa church. Ang dami yung mga kwento. At ito nga po, yung kaping bigas. So, ang unang nakatikim po ng kaping bigas ay si Argel, si Banjo, at si Luis. Ito po yung mga bago at magiging encounter delegates po sa darating na encounter. Okay? Number 4. Participate in group nets. Ano ang pagkakaiba ng personal net sa group nets? Okay, ganito po yan. Now, dito po sa atin, in UFCTC, meron po tayong tinatawag na G12 network. Okay? At ito pong Alders Gate G12 network ay pinangungunahan po ng ating pastor, si Pastor Mark Juane. At yung 12 po mga kapatid ni Pastor Mark Juane, mapalad po at laking pasasalamat ko kay God at isa po ako sa na-select. At kasama ko rin po ang mga pinagpalang mga kapatid ko sa 12. Pwede ho bang makitayo po yung mga kapatid ko po sa 12? Ayan po, sila Pastor Marvin, si Pastor Joel, si Pastor Boy Corrales, alam niyo po, at sila Pastor Rico, no? Sa sila Pastor VJ, okay? Si Pastor Ray, Season, ayan, now, alam niyo po, mga kapatid, napakasarap po, nung nag-meeting po kami last, damang-dama po namin. Now, ganito po yon. Para po maintindihan natin yung tinatawag na group nets, kasi baka pag hindi ho natin ito naintindihan, baka mamaya kung saang-saang group lamang po tayo napupunta. Okay? Now, ganito po, tingnan po natin. There are 2 ways to fish. Meron daw 2 paraan para tayo makapangisda. Una, gamit po yung using a pole, or pangalawa, using a net. Una po, yung gumagawit ka ng pamingwit. Pangalawa, lambat. Okay? Ano po ang mas marami tayong mahuhuling isda? Kapag ginamitan natin ng pamingwit o lambat? Lambat. Lambat. Okay? Pag pamingwit, ang gawin natin, lahat tayo may hawak na pamingwit. Lahat ng mga pamingwit natin, yung mga tansi noon, tinahi natin. At sabay-sabay tayong nanghuli ng isda. Mas makakarami po ba tayo? Now, ito po yung ibig sabihin ng participate in group nets. Okay. A net requires more people, but it also catches more fish. We call a net is anything that spreads a net for the fish. It can be a special production, a special event, ladies or men's meetings, or any event that is visitor-friendly. Okay? These are easy to invite people to. You may want to work with one or more other cells in the church
to create an outreach or large fellowship opportunity. It can be a neighborhood block party or a beach barbecue. Now, sa church po, kinausap ko po yung net ng mga kabataan. So, may mga cell group po sila. Nitong nakaraan po, for the last 2 months, nagpe-pray talaga kami kung ano ang magiging pangalan ng aming kabataan. And praise God, ito pong last week lamang ay ibinigay po ng Panginoon ang pangalan po ng mga kabataan. At ang kanila pong pangalan ay Forerunners of Christ. Forerunners. Okay? Ito pong Forerunners. Now, nung kinausap po namin ang mga cell leader, idiniscuss po namin na ganito ang mangyayari. So March 10, meron po kaming event designed para sa mga kabataan. At alam niyo po ba, nakikita po namin na 100 to 150. Ang a-attend po doon ay bunga po ng cell group. At dahil po yung event po namin, hindi ito isang youth ministry, kundi po ito ay isang cell activity. Na kung saan yung net po nila, yung pamingwit, pinagsama-sama po yun at sabay-sabay na aabot. Alam nyo, nung dinidiscuss pa lamang po namin, yung magiging flow, yung program, maging yung vision. Lumabas po yung, ngayon po meron kaming countdown sa Facebook patungkol po doon sa aming mangyayari na yun. Nasa 25 kahapon, ngayon 24, before yung The Forerunners event po namin. Now, ang nangyayari po, may mga salitang lumalabas. Sabi doon yung isa, hindi kami ang didiktahan ng kultura ng hindi kami ang didiktahan ng mundong ito ng mga makabundong bagay. Ang Forerunners ang magdidikta kung ano ang dapat maging culture ng mga kabataan ngayon. Why? Because we are the Forerunners of Christ. So ngayon po, nung pinag-uusapan po namin ito mga kapatid, alam niyo po, yung mga estudyante, sabi nila, pambihira, parang mas excited pa ako ngayon dito sa Forerunners na gagawin kaysa doon sa encounter na mangyayari. So napaka-excited po nila, kahit ako, sobra po yung excitement nung nag-meet po kami siguro last 2 nights ago. Alam niyo, nung nandun po kami sa church, grabe po, talagang habang nagdi-discuss, may tumatayo, simulan na yan, ang tagal naman yan. Bakit o? Kasi, yung mga pamingwit ay pinagsama-sama. Ang tawag po dyan ay net, group nets. Now, sa atin po, para maintindihan po natin, dahil po binubuo na po natin yung ating pong 12, para hindi lamang po tayo nag-aaral. Kami din po merong 12. Ako, part po ng 12. Okay? At ito po, lahat po yung nandito, sila po yung mga tagapagtaguyod natin. Kami po, hindi lang ho kami nandito para mag-aral man o magturo man kung ano, kundi we are part, kung ano yung tinuturo po namin sa inyo, nararanasan din po namin. At gusto ko lamang pong i-share ng konti yung sinabi ni Pastor Mark nung last time. Ibinigay niya po yung verse na a good tree cannot bear bad fruit. Nung binigay niya po sa amin yon, ang bigla pong nag-reveal sa akin ganito. Natapos na po yung mentoring namin with Pastor Mark, natira po kami na lang. No? Bigla sabi ko, mga kapatid, sabi ko, kung hindi ko pala aayusin ang relasyon ko sa mga pastor na kapwa ko ngayon kasama ko dito, hindi ko pala lalimin. Kumbaga para kang magsasama-sama lang kayo kasi UFCTC, parang gano'n. Pero sabi ko, kung hindi ko pala palalalimin yung pangunawa ko, yung pagmamahal ko, yung effort ko, yung sacrifice ko sa grupong ito, anong klaseng simbahan ang tinatayo ko? Kung merong problema tong isa, hindi ko siya tutulungan, hindi ko siya susuportahan, no? Anong klaseng cell group magkakaroon ako sa church ko? Now, itong group nets po na ito na binubuo, ganito po ang mga progression na mangyayari. Magtutulong-tulungan po na maging, alam nyo sa amin po mga churches, maganap una yung mga cell group, and then yung mga encounter po na yan, magtutulong-tulungan po yan. Hanggang sa magkakaroon ng, ganito na nangyayari sa atin. Okay, may encounter tayo, parang gito. Tulong-tulungan po yan. Bakit? Kasi group net.
Kasi po ang nangyayari ganito kung minsan, dahil walang group net, meron kaming napatanggap kay Lord, 10. Inalagaan namin, sinel group namin, umaattend na ng church. Ipadala natin ng encounter doon sa Mindanao, kung saan merong encounter. Bakit? Kasi walang group net. So ang pangarap po natin ngayon, hindi na tayo mag-iisip na sino may encounter. Ang pinakamaganda, meron tayong sariling group net na kung saan sigurado natin na yung direksyon ay merong nangyayari. Tulad po nung sinabi ko nung nakaraan mga kapatid, sa G12 po, lahat po magaganda. Yun nga lang, pag hindi po tayo nagkali, ang daming instruction na nating nadidinig. May instruction na tayo nadidinig kay network na ganito. May instruction na tayo nadidinig kay ganito. Ang nagsuffer, simbahan natin. Kaya po gusto din natin mga kapatid, itong group nets po na ito din po yung mangyayari sa atin. So napakaganda ng direksyon. Nagigit po natin mga kapatid. Okay? So group nets. So, yung group nets, ito ba itong group na ito? Ang group net? Yes. O within the church? Okay, now, itong group nets po natin, sa una po, sa atin po yun magsisimula. Tayo po yun. Tayo po ang magtutulungan, magtatanungan. Kung meron po kami yung 12, hindi po namin sa inyo masagot, itatanong po natin yung sa ating mentor. At ang kabilin-bilinan ng ating mentor, at kahit sinong G12 mentor, huwag magmamadali. Kasi yung iba, pag nagmamadali, punta agad kay ganito, punta agad kay ganon. Pag natin, napakagaling niya, wala naman po hindi magaling talaga sa vision. Amen? Diba? O hindi mo man nakitang magaling yon, pero nagmamadali ka lang, kaya hindi mo nakitang magaling yon. Gagaling din yon. Bakit? Vision ng Panginoon ang dala ng bawat isa sa atin. Kaya yung mga katabi natin, tayo bawat isa, isang araw magiging matitinik tayong leader ng Panginoon. Amen? Woo! Yun nga lang po, sabi nga, alam nyo, praise God, ano? Kanina, nagkikwentuhan kami ni Pastor Resty. Meron siyang shinare na kahit kailan hindi pa po na-share dito. At ang sabi ko, napakaganda nun. Pwede po ba, Pastor Resty, paki-share po ng konti yung sinabi nyo? Tara po, Pastor. Hindi, totoo po yun. Inaamin ko po. Ang ganda po nung binanggit niya. Na hindi sila nagmamadali pero meron silang tamang ginawa. Ito ho yun, totoo. Kasi alam mo, 20 taon na ako sa Methodist Kilala ko na ang mga Methodist. At karamihan sa mga Methodist, tayo-tayo lang Ito sa church namin, siyempre, 112 years na ang tangos. Nakikita yung centennial, ano? Pagpasok namin, ako, 4 years pa lang ako doon. Pagdating ko doon, nakikita ko yung, sila lang yung nag-caring, gano'n. Pag may dumating, hindi pansin Darating yun, uuwi yun. Wala rin. Next time, hindi na babalik yun. Gano'n. Samantalang, ang dami nag-i-invite, ano? Minsan, sa prayer meeting namin, dami umaatin, taga-palengke, Pagkatapos ngayon, wala na yung taga-palengke ngayon. So, ibig sabihin dito, nakita namin na hindi ka nakaprepare ang church. Kaya hindi kami nag-i-evangelize sa labas. Ang ini-evangelize muna namin yung sa loob. Kasi kung hindi mo i-evangelize yun sa loob, pag may pumasok dyan, di ba? Kaya ngayon nakakonsentrate kami doon. Ang aming mga cell group leader ay nanghihikayat. We invite other members of the church to get inside the cell. Para sa ganon ay matrain yon, ma-disciple yon. Kasi nakita natin dito, bagamat mayroong discipleship program ang Methodist, pero hindi ganon ka-rigid Hindi ganon Nakita ko, ang kaibahan talagang mainit tong G12 Talagang hindi bibitawan hanggat hindi siya nagiging alagad. Ang Methodist hindi sige, sisiran. Bahala ka na kung ano gawin mo. Bahala ka na. Kung magbunga ka, salamat. Kung hindi ka magbunga, salamat.
Pero sa G12, hindi pwedeng walang bunga. Di ba? Kaya kinakailangan. Kaya yun po ang amin. Hindi kami nagmamadali. Hindi ho kami nagmamadali. Later on, pagka nakaprepare na ang church, we will go out now and invite people from the community. Yun ang aming plano. Salamat po. Amen. Praise God. Alam niyo ho, napakaganda, no? At maidugtong ko nga po doon sa pinag-uusapan po natin, ano, na ito pong grupong ito, lahat po tayo, lalo yung mga katabi nyo, nakaupo lang po yan, pero meron ng matitinik na nangyayari dyan. Na kapag itinayo nyo dito sa harapan, daig pa lahat ng tumatayo rito. Kasi naniniwala po, kasi ako kanina napanganga po ako nung sinabi niya. At dinirekta ko po, Pastor. Wala pa hong nagsasabi kahit sino sa amin yan. So praise God and ho, at naniniwala po tayo na kapag nag-concentrate po tayo dun sa group and we work, nagkaroon din po tayo ng effort na mag-participate sa group next. Tulad po ngayon, magkakaroon tayo ng encounter this coming April 16, 17, and 18. Nakikita na po natin na may direksyon. Okay? So mamaya po ipapakita ko yung malinaw na direksyon. Siguro naman po nakita nyo na yung papel, at least nahapyawan nyo. Mamaya ipaliliwanag ko po yun. Okay? Next, number 5, meet practical needs. Meet practical needs. Is there someone in your neighborhood who needs help? Teach your group to find a need. Okay, tingnan ito. Parang manghahunting tayo ng may pangangailangan. Di ba? Teach your group to find a need and fill it. Always look for opportunity to help or assist the lost. By showing concern, you open a door that is difficult to shut. Amen? Sabi dito, by showing concern, no, you open a door that is difficult to shut. Ay, mahirap pong isarado yan. Alam niyo po mga kapatid, tulad nung nabanggit ni Pastor Ferdibaga, yung kwento ng mga naunang mga pastor, and even in the G12, and even din yung sa amin mga kapatid. Because of the strong relationship, because of the great concern na ibinigay ng mga leaders sa kanilang mga churches, nung dumating po ang matinding bagyo, nung dumating po, na-preserve ang fruit. Na-preserve po ang fruit. Okay? Sabi nga kanina, hindi naman ho babalik ang mga tao. Uy, napakaganda ng fresh flowers, no? Yung fresh flowers pala na yun isang taon nang nandun, fresh pa rin. Di ba? Bakit po sila bumabalik? Dahil doon sa naramdaman at naranasan po nila. Okay po mga kapatid? So yung maabot po natin yung mga needs po nila. This is a great time to take advantage of the down times to reach people. Yung down times. Ibig sabihin yung mga panahong nasa baba sila, wow, napakasarap abutin po. Yun yung pangyayari na yon. Keep an eye out for ways to bless others. Aba, yung simple man lang na isang mangkok na sinigang, di ba? Maipasa natin. Okay. Yung bang maggupit tayo ng kanilang tawag doon, damo sa kanilang bakuran, o mag-share tayo ng kahit konti, we had a little extra, no? Invite them to dinner, even kung anumang klaseng pagkain yon, okay? So, yun po mga kapatid, yung meet practical needs. Or pwede tayong magkaroon ng, alam po sa amin ngayon, mayroon pong nagbukas sa aming baryo ng libreng pag-aaral ng computer. Okay? So, ang ginawa po namin, mayroon po kaming mga kabataan doon, kinausap namin. Sabi niyo, oy, baka may kakilala pa kayo, papuntahin niyo doon. Libre merienda. So, may mga nag-aaral po ngayon doon. Yung mga nasa church at merong hindi kasama sa church. Pero libre naman talaga yon. Pero ginamit namin yung opportunity. Bakit? May pangangailangan yung tao. Okay? So, meet practical needs. Okay? Number 6. Ito po, number 6. Open your spiritual eyes. How to grow my cell? Paano lalago ang aking cell group?
Una, make evangelism a priority. Number 2, focus on new people. Number 3, personal nets. Number 4, participate in group nets. Number 5, meet practical needs. And number 6, open your spiritual eyes. Now, every day, you and all your cell members rub shoulders with more people than you imagine. From co-workers to store clerks, from neighborhoods to salesmen, family to friends, you are constantly in contact with lost people. Try making a list of every person you come into contact with on any given day. Have everyone in your cell think of those they come in contact with on a weekly or monthly basis. Think of everywhere you go. They are all candidates for relationships of purpose. Make the extra effort to make a connection with people. No? Get to know them, to build ourselves and reach the lost. We must get outside ourselves and reach out to others. This is our mandate. Challenge yourself to talk to someone every day with the idea of winning them. Okay, now, tingnan niyo po Open your spiritual eyes. Meron po kaming isang miyembro na umuwi po yung tatay niya umuwi dito sa Pilipinas, galing po ng Amerika. Ito pong tatay na ito ay naging part po siya ng Marine, yung mga military. Tapos ang naging trabaho niya nung siya nag-a-abroad pa before ay bakal sa Saudi Arabia. Talagang mga malalaking truck ang nire-repair niya. So therefore, ang paraan ng pagpapatakbo niya sa pamilya, yung laging, parang may dating. Bihirang mangiti, matapang. Therefore, kumbaga parang iba ang pamamaraan ng pagpapatakbo. Ngayon, umuwi po siya ng Pilipinas at sabi, parang gustong sharean ko ipag-pray. Sa loob-loob ko nung una, sabi ko parang mahirap kasi masungit yun eh. Samantalang yung isa ko, yung secretary ni simbahan, si Brian, dumaan lang dun sa bahay nila dahil pinuntahan yung isa naming kabataan na good morning po. Kaputa! Ginanon daw siya. Sabi puta. Ganon. Then sabi ko, mas lalo na ko, ba't ako pupunta ron? Sabi ko. Pero nung tayo na hindi, sabi ko, mukhang may pinapupuntahan sa akin ng Lord. So ang ginawa ko po, Lord, sabi ko, okay, buong pamilya niya, Kristiyano na, yung tatay na lang ang hindi. Then sabi, parang pinakita sa akin ng Panginoon, anak, meron kang gagawin. Kasi lahat sila parang lumalabas na napakasama ni tatay, napakasama ng daddy, napakasama, parang ganon. Sabi ng Panginoon sa akin, di ba ganyan din ang tatay mo? Pero ngayon binago na ng Panginoon. Bakit hindi ka pumunta doon at ikwento mo lang? Alam niyo po, one Saturday, nagpunta po ako doon. At, good morning. Ganon. Sumama na po, nagkape-kape lang kami, 4 lang kami. Andun yung anak niya, and then yung bayaw, tapos siya, andun ako. Sharing po kami. Tapos habang nagkikwentuhan lang, ang dami niyang kinikwento na ang mga Pilipino, balasubas, yung mga ganun salita. Kasi nabuhay sa ibang bansa Sa airport ang dami manlolo, ganyan-ganyan. Ganon-ganon. So, yung anak, napapaganon na lang doon sa mga dinideclare niyang word. No? Minsan may konting mura pa. Ako naman, ngiti lang ako. Yung kasi normal na kwentuhan lang naman yun Hanggang sa huli, sabi ko, okay, Lord, sabi ko gano'n, hindi pwedeng nakikingiti-ngiti lang ako rito. Hindi pwedeng parang nakikiride on lang ako para masabing ang bait ni pastor nakikinig. Hindi, dapat may madinig siya at tumanggap siya kay God. Yun yung nakatanim ngayon sa puso ko. So pray ako ng pray, Lord, wala akong alam. Parang na mental block ako, parang new believer yata ako ngayon Hindi ko alam kung paano siya sharean to Parang ganon. Hanggang sa meron pong word na nireveal ang Lord sa akin, yung word na salita. Samantala, yun po yung paulit-ulit na sinabi ko, nakinig po siya hanggang sa tumanggap sa Panginoon. Pagtanggap niya po sa Panginoon, parang naggigilid po yung luha niya at kauliulan sa ngayon, parang naging tatay tuloy ako. Sabi ko, alam niyo, tay, sabi ko ganon. Lahat ho ng mga anak niyo, pinagpe-pray ho kayo, mahal na mahal kayo. Tapos ikinwento ko rin, dahil nandun yung anak, alam niyo ba, sabi ko, yung tatay ko, matagal hong panahon. Sugatan kami sa tatay ko, pero wala kaming pakialam. Siya pala, sugatan din dahil sa amin.
Ay, yung sinasabi ko ho yun, nakikinig ho yung anak. Eh, yung tatay parang gumagano. May kakampi na ako, sabi ng tatay siguro. Eh, minsan ako, ganyan-ganyan eh. Pag nakakita kami ang pag-uwi ko ng bahay, nakita namin ng tatay ko, merong alak nakaharap ng gano'n, iba natingin namin. Ang tingin namin, sobrang sama, papunta na siya na impyerno. Hindi man lang namin makapakasama. Darating, matutulog na agad kami, kunyari tulog na. Ganun eh, nasasaktan ng tatay namin eh. Siya naman nakikita ko, may ginagawa pala ang Lord. Kung bakit nung oras na yun, tumitindi yung salita ko. Ayun pala, ginagamit ng Panginoon yung mga word na yun dahil mayroong kinakausap siya. Tumanggap sa Panginoon, after 1 week, grabe po, pinadalan ako ng $50 nung asawa sa Amerika, nung nalaman yun. Alam niyo, ang sabi nung tatay na yon, pinanghawakan ko po yung salita niya. Pastor Ber, gusto kong magpatuloy kay Lord, gabayan mo lamang ako. Ang edad niya po ay nasa 78 years old. Gabayan mo lamang ako. Sabi ko, Panginoon, wow. Then alam niyo po mga totoo ito, no? Na hindi lamang po dahil nagsasayaw po tayong ganyan, kaya dumami ang member natin sa church. Gawin po nating bahagi, let us open our spiritual eyes. Lord, ibukas mo po ito. Once na binuksan natin yung spiritual eyes po natin, tandaan natin, hindi na tayo ang kikilos, si Lord na po ang kikilos. And I believe, mga kapatid, na once na ang Panginoon na ang kumilos sa buhay ng mga inaabot po natin, hindi na po kayang baliin ng kahit sino. At kahit sino pang diablo, hindi po kayang baliin yung karanasan na yon. Bakit? Kasi binuksan natin yung mata natin at meron palang gustong gawin ng Panginoon. Nung sumunod yung Sabado, sabi niya, nakiusap. Kasi nalaman kong kumbaga, na-bless pala, pumunta pa dun sa isang anak niya sa malayong lugar para lamang ipakiusap. Pwede ba pakisabi kay Pastor Ber, balikan niya ako sa Sabado. Gusto kong makapakinig uli ng salita ng Diyos. Sabi ganon. Then natuwa naman po ako. Alam niyo, sa sobrang excited, nung minsan nasa computer ako, napapiklag, naku, alas 9 na pala. Punta ho ako doon. Pagdating ko, Biyernes pa lang pala. Biyernes pa lang. Basta Biyernes pa lang po ah. Pero hayaan nyo na ako, kakandito na ako eh. Sabi, natuloy naman, natuloy. Ay, umaatin na po, 2 linggo nang umaatin sa church yung tatay. Kaya alam niyo po mga kapatid, no? Praise God. Pero po, gusto ko ring banggitin na yung sa pagbubukas ko ng spiritual na mata, yung tatay po na yun ay kasama sa prayer of 3 ng kanyang anak. Kaya wala pa po ang harvest event, tumanggap na kay Lord. Iniisa-isa niya na ho yung 20% na natitira. Kung 20 man ho yun, 19% na lang. Di ba yung natitira? So, kumbaga po mga kapatid, nakatutuwa, no? So, if we want to grow yung cell po natin, so, ngayon, sabi nga pala ng tatay, tinanong kay anak, kamusta po? Babalik po ba ng US? Pastor, parang ayaw na eh. Hindi ko kailangan yung unang bumalik doon. Sa lolo ko, walang magse-cell group. Sabi ko, ako, hindi parang ang hirap naman i-cell group. Napakalayo ng edad po sa akin. Yung tatay ko nga lang, nahihirapan ako i-cell group eh. Sabi ko, mas lalo pa, iba-ibang level na. Tapos, sabi ko, hindi, kailangan niya po bumalik sa Amerika kasi medyo sugatan yung pamilya. Alam ko, may inayos na ang Panginoon. Kailangan, yung pagbabago niya, kailangan matikman ang buo niyang pamilya sa Amerika. So, yun po mga kapatid. So, ibig sabihin, kung talagang bubuksan natin yung spiritual na mata po natin, less effort, less taktika, less isip, the more na nagiging fruitful ang ating mga cell group. Okay? Because we open our spiritual eyes. Number 7, be supernatural in evangelism. Be supernatural in evangelism. Ephesians chapter 6, verses 11 to 12, sabi dyan, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Don't just depend on natural techniques. Yan, ito po yung sinasabi. Don't just depend on natural techniques. Evangelism is a supernatural work. Listen to God's voice,
Pray, take risks that depend upon God. Believe for miracles. Okay? Be willing to pray with somebody in a public place if you see they have a need. Now, mga kapatid, ito ang totoo. Ilan po sa atin dito sa totoo lang, kapag nasa public place po tayo, tas biglang nag-udyok ang Panginoon na pray for Him, meron po tayong kahit papano parang konting hiya na hindi natin magagawa pa yon. Di ba? Di ba, no? So ako po, meron akong ganun eh. Pero talagang nilakasan ko lang ang loob ko. Naalala niyo po yung kwento ko tungkol doon sa jeep? Yung sinabi ng Panginoon doon sa lalaki, may problemang matindi ang pag-pray mo. Lord naman, sabi ko, nasa jeep kami eh. Sabi ko, pag-pray, ang dami-daming tao eh, siksikan pa naman kami. Kakahiya, parang ganun. E de, talagang antindi. Ang panalangin ko na lang, Lord, pagbaba, tulungan niyo ako huwag mahiya. Yun po yung panalangin ko, naging totoo ako, tulungan mo po ako huwag mahiya. Hanggang sa naipag-pray ko. Nung naipag-pray ko, ako mismo nagulat mga kapatid. Nung sinabi ko sa kanya na, bro, actually, hindi ako dito bababa. Kaya lang ako dito bumaba dahil sabi ng Panginoon, meron ka matinding problema at ipag-pray daw kita. Biglang umiyak siya ng napakalakas. So ako po mismo na-bless. Ibig sabihin, na-bless ako kay God. Then, I don't know, alam ko, may ginawa ang Lord sa kanya. Pero dun sa pag-obey ko, ako mismo ang unang na-bless. So naniniwala tayo mga kapatid, kung yung supernatural evangelism, like for example, isa po yan ay yung praying in public, no, wag po tayong mahihiya. You might be surprised to hear people's response to the simple question, may I pray for you? Ito, totoo po ito. Yung sa jeep, karanasan ko sa jeep. Diba? Yung I pray for you, umiyak eh. If someone has an obvious physical need, or you can tell they are upset about something, don't ignore it. God may have brought this person into your path. Take a moment, engage them. Offer to pray for them. After all, our Master, Jesus, prayed for people in public places. So ano yung number 7? Be supernatural in evangelism. Okay? Wag lang po tayong dahil master na natin yung one verse evangelism, oy, may patatanggapin. Ako na! Kabisado ko yata ang one verse. Di ba? Parang hindi na kailangan si Lord. No? Kumbaga, kailangan natin, umasa pa rin tayong lagi. No? Kahit nakabisado natin, master natin ng isang bagay, nasa puso po rin natin na i-acknowledge, Lord, hindi po tatanggap ito kung wala kang presence. Okay? So, be supernatural in evangelism. Ang nanay ko po, yung lolo ko po sa Pangasinan na medyo may concern po siya sa mga, yung mga kapangyarihan na nilulunok, niluluwa, no? Lulunukin naman ng sumunod, yung mga ganoon. Mahina na po, marami na pong time na dapat ay parang mamamatay siya. Eh, hindi pa ho napapatanggap kay God. Nitong huli po nung tinawagan po nila yung nanay ko dahil mamamatay na. Pinatawag na lahat eh. Ito uwi ang kaming lahat ngayon. No? Uwi ang kaming lahat. Nung pinag-pray ng nanay ko, sumigla. Di bali ka uli kami lahat sa Maynila ngayon. Kumbaga at least nagkaroon ng kwan. Ngayon, nung time na yun, nung sumigla po siya, parang pinatanggap sa Panginoon. At nung pagkatanggap niya kay God, alam niyo, on the spot, ang bilis, biglang sumigla. Biglang yung mga sakit niya parang nawala. Matagal na pa talagang yun na bilang na eh. Kasi hindi na pinapasok ng ospital eh. Pero bigla po siyang sumigla as in naging normal. Naaalala niya lahat ng mga pangalan ng mga kamag-anak namin. Alam niyo yung pangyayari pong iyon, naging yung nanay ko po, kapag medyo mayroong problema doon sa Pangasinan, siya po ang laging kinokontak. Pag-pray. Bakit po mga kapatid? Kasi yung supernatural in evangelism, kumbaga, yung kapag nakaramdam ka ng ganito, yung because of you, dahil doon sa kamay mo ngayon, kumilos ang Panginoong Diyos dahil hinayaan mong gamitin ka, then antinding evangelism po yun. Okay? Number 7, prayer of 3. Number 8. Tama. Number 8, prayer of 3. Okay? Your cell should always be working on gathering in the top 3 names from the prayer of 3. The plan from the beginning of the prayer of 3 is to invite the people after that time of prayer. The greatest testimonies we have
Okay, the greatest testimony mga kapatid, alam nyo, ng mga tumanggap sa Panginoon, yung alam nating pinag-pray talaga natin sila. So ganun din po sa amin mga kapatid, nagugulat po kami, lahat halos nung mga pinagpe-pray po namin tumatanggap kay God. At ako nga po mismo nabanggit ko, because of the prayer of 3, napahiya po ako, na-rebuke ako. Kasi ang pinag-pray ng nanay ko, yung mga kamag-anak ko, yung tita ko, nahipag niya, no, maging yung tatay ko, na alam ko, naku, imposible. Para ako mismo, no. Sabi ko, Nay, piliin nyo naman yung mga prayer of 3, yung alam nyo medyo sigurado makakasama nyo na. Kasi parang ang hirap eh. Pero alam nyo, nagulat po ako. Kung paano ko inopose yung nanay ko, no? Pero yun pa mismo ang saktong mga talagang umaten, tumanggap kay God, at ngayon ay umaaten ang gawain ng Panginoon. Kaya po, when it comes to family, natutuwa po ako dati noon, nagkakaroon ako alam sila Pastor Joel, matindi kasi ang testimony nila sa family. Si Pastor Marvin, family, sila Pastor Ray, sila Pastor, alam niyo lahat po sila. Sabi ko, Lord, paano ako, anong kwento ko? Sabi kong ganoon. Pero alam niyo, nung time na nag-engage kami nitong huli sa prayer of 3, nabuo po ang pamilya namin at yung tatay ko. Ngayon po, ginamit din ng Panginoon yung mga tatay na nakakausap ko. Wow, natutuwa po ako, nag-minister talaga ang Panginoon sa kanila. So, because of the prayer of 3. Hindi ko na po masyadong pakabaan yon dahil ipaliliwanag ko po yun mamaya. Okay, number 9. Serve in on-campus ministry. Serve in on-campus ministry. Ito po mga kapatid, nung pinag-uusapan po namin ito, meron po kaming group of cell group na naalala po nilang balikan ang kanilang eskwelahan. At bago po magkaroon ng graduation, ngayong year na ito, nagkaroon po sila ng plano na, kasi sila po ang pinakapasaway na estudyante doon sa eskwelahan. At nung minsan nga po, itong si John, nakasalubong niya yung kanyang teacher. Sayang, oh ma'am, kumusta na po? Naka, ikaw pa. Gumagano, kamusta? Ganun ang pagkakasabi daw sa kanya. Ma'am naman, nagbago na ako. Nako, tigil-tigilan mo ako. Ayaw maniwala. Kasi ganun talaga sila. At yun nga yung engineering student na yun, lahat doon na umaaten na. Ngayon, isang araw, nagkausap-usap sila at gusto nila ngayon balikan yung kanilang school. They will just testify na lahat ng kanilang mga kalokohan, kumbaga parang pinagdaanan na namin yan at nasayang ang lahat. Parang gusto nila mag-testimony. Kaso yung kanilang principal doon ay sagrado. So, paano gagawin namin? Bakit ano ba gagawin nyo? Hindi naman nyo gagawin simbahan yun. Magte-testimony lang kayo na may nabago sa inyo. Yung mga values nyong pangit pinalitan ng Panginoon. Simbahan baka ako yun? Hindi naman. At least yung mga kabataan nito, estudyante, tataniman nyo ng bagong values. Magiging kuya-kuya ka. Oo nga, no? So, nung naisip po nila yon, kumbaga parang, sabi ko, pinakita ko yung vision. Kapag kayo nagsalita ika doon, at nakapag-mobilize kayo ng ilang mga key student doon, after nung event na gagawin ninyo, wow, yung mga key person doon, sila na ang aabot doon sa mga taong yun. At magugulat kayo, hindi lang isang cell group ang mabubuksan, maraming cell ang mabubuksan. Because serve in on-campus ministry. And last, Super Connect Sunday. This will be a special Sunday event occurring once a quarter or at both campuses. It will be an exciting, concerted effort to bring new people into the Sunday service, gathering so you can connect to them at your cell. So, ano ibig sabihin ng Super Connect Sunday? So, kumbaga parang meron tayong isang matinding event. Sa ngayon po, ang pinaka parang Super Connect Sunday po namin ay yung mangyayari po sa amin sa March 10. And we will invest talaga sa buhay ng mga kabataan, maging doon sa dahil once a month pong mangyayari yon. So, ang una pong tatayo doon, yung mga matitinding cell leader po namin na kilala doon sa lugar namin na iba ugali, pero binago ng Panginoon, ngayon may cell leader na sila. Yung mga pagsasabi niya, dati ako, pawarde-warde lang ang buhay ko, ganyan. Pero nung na-encounter ko kasi ang Panginoon, grabe, sunod-sunod. Love life baka nyo? Marami ako niyan. Pero may focus yata ako. Kay Lord muna ako ngayon. Parang ganun po yung ginawa naming testimony nila. So ngayon, batay dun sa kanilang buhay, isinulat po namin, in-script po namin yon
para kapag sinasabi po ito, napakaganda ng presentation. So, sunod-sunod po yun. Pagkatapos ng isa, at sa huli, sasabihin niya, nga pala, I'm John, I'm a forerunners of Christ, and I would like to present to you my cell, my family. Please welcome. Itong cell group ko ngayon, takbuhan yung mga cell group niya sa harapan. Pagtakbo ngayon, sabay-sabay silang sisigaw, we are the forerunners of Christ. Palakpakan ngayon, may konting tunog, biglang pumapasok uli yung isa, hi, I'm Kate. So, ganun din po ang mangyayari. So, ibig sabihin, yung first primary ng kabataan, then next month, ang susunod naman, yung mga naging impact kung ano nangyari. So, ang amin pong youth service ay hindi lamang youth service, kundi nakasentro po ito para patatagin lalo ang discipleship. Okay? Hindi lang po kami merong youth service kasi may mga youth dapat. Dapat pala may children din. Dapat may women din. So, hindi po nagiging gano'n ang takbuhan. Ibig sabihin, everything dinidiktahan ng vision ng Panginoon kung ano man meron na event sa loob ng church. Okay? So, yan po mga kapatid, mga tips na kailangan nating pakatandaan, or isa-alang-alang para mag-grow ang ating pong cell. Okay? So, sabay-sabay nga po nating basahin, point by point lang. Number 1, to ready, begin. Number 2. Number 3, personalness. Number 4. Number 5. 6. Number 7. Evangelism. 8. 9. And number 10. Super Connect Sunday. Okay? Yung medyo matinding event talaga.